Ayon sa isang pag-aaral ng Asian Development Bank kamakailan lamang, tayo ay magdaranas ng mahabang tagulan at lalong bibigat ang dami ng tubig na babagsak sa ulangian. Ang maraming dako ng Pilipinas ay magkakaroon din ng tagtuyot, matitigang ang ating mga lupain, at ang ating ani ng palay ay babagsak na mahigit na 35% sa taong 2050 dahil sa climate change. Mararanasan natin ang sakunang ito. Ayon sa pag-aaral ng ADB, ay dumaranas tayo ng tinatawag kong creeping climate change. Ang temperatura ay umangat ng 0.1 hanggang 0.3 degrees Celsius sa nakaraang 50 taon. Ang tubig dagat ay tumaas ng 1 hanggang 3 milimetro kada taon. At kung ano-anong klaseng extreme weather phenomena ang makakarating dito. Isa sa mga sakunang dinulot ng pagbabago ay ang mga super typhoons. Ang super typhoon ay nagdala ng hangin na mas mahigit na 213 kilometro ang bilis. Ang Typhoon Riming noong Disyembre 2006 ay umabot ng 200 hanggang 20 kilometro sa bawat oras mula noong 1984 hanggang 2001. May 19 na malalakas na bagyo ang bumagsak sa atin. Hindi rin natin malilimutan ang sakunang dulot ng super typhoon na Milenyo, Riming, Senyang, Queenie at Frank. Nagdulot ang mga ito ng pagbaha at pagguho ng kabundukan sa mga probinsya ng Quezon, Iloilo, Camarines at Surigao. Dahil ang problema ng climate change ay hinaharap ng buong mundo, ang mga bansa ay nagkaisa upang mabigyan ito ng lunas. Ayon sa mga siyentipiko, kailangan na di bababa ng 50% ang maipatupad na pagbabawas ng mga greenhouse gas emissions pagdating ng taong 2050. Dahil dito, nanguna ang Pilipinas sa pagtipon ng mga pinuno ng mga iba't ibang sektor at ahensya sa Pilipinas upang suportahan hindi lamang ang pagbaba ng greenhouse gas emissions ng 50%, bagkus, sinusuportahan ng Pilipinas ang pagbabawas hanggang 80%. Sa pamamagitan ng Executive Order 774, ipinag-utos ng pamahalaan ang pagsisimula ng mga hakbang upang tugunan at maibsan ang banta ng climate change sa Pilipinas. Pangunguna ng Office of the Presidential Advisor on Global Warming and Climate Change ang 17 task groups na itinatag na magtutulungan upang tugunan ang issue ng climate change. Nung nakaraang pagpupulong ng buong daigdig ng climate change, ipinunukala natin ang mga mayayaman at mga industrial na bansa ay magbawas ng 40% matapos ang 5 taon mula sa pagtatapos ng Kyoto Protocol ng 2012. Ito'y malaking hiling. Ngunit marami ang kumiling sa ating kahilingan, marami ang gustong tumulong sapagkat nakikita lang ito ang maaaring daan ng kaligtasan ng daigdig. Kinakailangang magbawas ang mga industrial at mararangyang bansa na siyang gumagamit ng katakot-takot ng carbon dioxide. Ngunit tayo man, mga maliliit na kung tawagin ng mga developing countries ay kinakailangang makiisa rin. Bawasan natin ang paggamit ng carbon dioxide upang ipakita nating kagapay tayo sa pangalaga ng kalikasan at kaligtasan ng daigdig. Bawat isa sa atin ay may magagawa upang makatulong sa issue ng climate change. Bawat tao ay may tinatawag na carbon footprint o ang sukat ng paggamit ng mga bagay na nagdudulot ng greenhouse gas emissions. Sa pamamagitan lamang ng simpleng paggamit ng compact fluorescent lamps, mababawasan ng isang tao ang kanyang carbon footprint. Bukod dito, ang pangangalaga ng kagubatan at kakahuyan ay nakakatulong upang maibsan ang epekto ng climate change. Ang mga punong kahoy at mga halaman ay may malaking naitutulong upang maalis o di kaya'y mabawasan ang antas ng carbon dioxide sa hangin. Naiiwasan din ang pagbaha at pagguho dahil bawat puno ay nakakatulong sumipsip ng 2 hanggang 5 oras na pag-ulan. Gayunpaman, lahat ay dapat laging handa sa ganitong panahon ng kalamidad.
Nakakatakot isipin na pinakamatindi ang magiging epekto ng climate change sa mga bansang gaya natin na nasa tropiko at naliligiran ng tubig. Dahil dito, nararapat lang na mas maging masigasig tayo upang tugunan ng climate change. Sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na alternative sources of energy na katulad ng hangin, sikat ng araw, tidal wave o geothermal, ay mababawasan ating matinding pangangailangan ng karbon o fossil fuels. Pag dumigilo ko mga kababayan, may taning na panahon, 40 taon, upang tayo ay magkaroon ng pagkakataong baguhin ang panganib ng climate change. Ngunit kapag tayo hindi nagkaisa at hindi natin nabigyan ng matalinong tugon ang panganib na ito, mawawala ang marami sa ating mga lupain at ang tubig alat ay papatong sa ating maliliit at maraming isla. Magkakaroon tayo ng tagtuyot, wala tayong aanihin palay man o isda sa pinanggagalingan ng ating mga kabuhayan. Kung tayo magkakaisa, mamahalin natin at may pagtatanggol natin ang ating inang kalikasan, ang kaisa-isang tahanan na may buhay sa buong kalawakan. Buhayin natin, pagtanggol natin ito para sa inang bayan at para sa ating susunod na lahing Pilipino.